Hello, magandang umaga sa inyo. So, ayun, bago ako matulog, dadagdagan muna natin tong ating report. So, gawin natin tong part ng list of evacuees. Tapos, so, ito ay excited na part. Yung paano palabasin yung, o i-count yung lahat ng mail at paano i-count yung lahat ng paymail na nakabase siya dito. Kung napapansin nyo ito, may dalawang female, may isang male. So, palalabasin natin. So, 2 tsaka 1. So, dalawang male, isang female. Pero, syempre, madadagdagan yung data dito. Wala, naging 10 yung male. 10 yung ma-output dito. Or, higit pa. Kung ilan yung basta yung record na, kung gaano karami yung record ng male, tsaka kung gaano karami yung record ng female. So, yun. Tapos, labas natin dito. Excited na part kasi. Buti nga to, yung template na to is meron ng mga chat para yung iba gusto rin matutong sa mga ganito maglagay ng data kasi naka JavaScript eh. Papasok natin yung hugutin natin yung data na galing kay Laravel tapos i-output natin dito. So, yun. So, pag naman tayo dito, unahin muna natin yung evacuees. So, sabi dito is list of evacuees. So, ang kailangan nyo lang is name, barangay, tsaka age. So, puntahan muna natin yan. Yung part na yan. Punta muna tayo. X ko muna to. Ayan natin yan. X muna natin yan. So, punta muna tayo ng web. Punta muna tayo ng web. So, dito ko hanapin yung ano na yun. Saan ka na? Add the box report sa ito. So, ito lang naman siya. So, ilalabas lang natin. So, punta tayo. Copy ko lang to. Search ko lang dito. Para mabilis. So, ayan. Siyempre, ang sinasabi lang naman niya is name, barangay, tsaka age. So, tawagin lang natin yung sa evacuee. So, ano tayo dito? Ng evacuee. Evacuee information. Yung all nito. Select all. Evacuation center. So, sa ano na ata yung ating evacuee. So, copy natin to. Yun lang. Paste natin dito sa ating next topic. Paste natin dito. So, evacuee evacuee ano na lang. Ano ba? Person. Iba naman. Person. So, ayan. Copy natin. Lagyan natin ulit sa compact. So, compact yung natin. Isang ano lang tayo para ano natin pasok sa isang array. So, ayan. Paste natin dyan. Ngayon, siyempre, lalabasin natin. So, tama ba? Evacuee report. So, check natin yung ating design para evacuee report. Evacuee natin dito daw. So, match naman yung siguro yan. So, ayun nga. So, tanggalin natin yung ibang part dito. So, tanggalin na tayo ng isa. Nagtira lang tayo ng isa. So, yan. So, siyempre, ilulup na natin yan dito. Magkano tayo na for each. Yan. Ganun, no? So, for each, meron na agad na panapos. Yung for each na yan, iyan na natin dito sa panapos ng TR. So, ngayon, ano ilalagay natin dyan? So, ilalagay natin yung ito, iba. So, again na lang. Evacuee dapat yun eh. Okay na yan. Mahalaga, malabas natin data. So, lagyan natin ng variable as so, pag-isa na lang ganyan na natin. Puro row. Tapos, gawin natin to is ID na lang. So, ID. Ganyan. Next, baka hindi nag-record. Tapos, siyempre,
Dahil object yan, ID. Check muna natin yung drawing eh. Hindi nag-output eh. Naglabasan na yung ID. Siyempre, hindi naman tunay na output yan. Next natin is dito kasi mga hindi tunay na output. So, ang next natin daw is name. Ano mga name nung nag-evac. Punta lang tayo dito sa evac information. Ito kasi kukunin natin. Wait lang. Tama ba? Evac information. Tama naman. So, kunin natin yung so, watak-watak pala to, no? So, last name, first name. So, di ko muna ituturo sa inyo yung row. Ito muna yung gagawin natin. Ano ba yan? So, ano na natin siguro last name. Ganyan. Tapos, ano na lang natin, lagyan na natin ng ano, para magka, ano sila. Ay, nangyari. So, copy ko lang to. Copy natin. So, gawin mo natin to bago ako matulog. So, mga dagdag tayo. So, ayan. Tapos, paste natin dito. Tapos, meron pa yan eh. Natin dito. So, next, last name, first name. Tama ba? Yung last name niya mayroong underscore. First name. Natin, dapat match yung spelling sa table. Next is middle name. So yan, refresh na natin. Yung drawing eh, tapos hindi pala totoo eh. So ayan, Toledo at ngayon ang next naman natin is ang hihingi is barangay. Ano bang barangay? So ito barangay lang naman eh. Spelling, literal na word na barangay. So yan, barangay daw. Next is age ba dun? Mayroon naman. So hihingi niya is age. Refresh, check natin kung okay na. So ayan, nagawa na natin yung sa list of evacuees. Yan lang naman hinihingi niya eh. So done na tayo. Syempre, dako na tayo doon sa pinaka-excited na parts. So ito yung hindi na to yung mga record na nilalabas lang. Ito na yung may mga, so pie chart pala to. Sorry, pie chart pala to. Kalimutan ko lang kasing tawag eh. So yan, ang goal natin is kung ilan yung female, ilan yung male, ilan yung female, yun yung magiging ano nila dyan, count pati dito. So ngayon, ang gagawin ko muna is punta muna ako dun sa punta na ako dito sa layout kasi dito yung pinaka JavaScript nung pie. So ang gawin muna natin, i-direct ko muna dun sa mismong design. So mismo ba sa evacuee report. So dito, text na natin to dito sa ating, so ano ba yan? Gender report niya, gender report. So dito na, paste lang natin dito, is temporary. Yan, gusto ko dyan, check lang natin baka nasira yung design. So maganda kasi, pero medyo advanced kasi yung query nito, pero mas maganda kasi kung na malaman nyo to, goods to, para makagawa kayo ng pieces. Alam nyo na kung paano maglagay ng data dito sa mga pie chart, bar chart, mga ganun, mga chart at ng mga chart pa yan. So nire-record kasi nito is talaga is JSON. So papansin nyo, yun, galing na extra natin muna itong footer kasi naano natin ngayon. So dito, ito yung gender report na to, so dito tayo maglalagay. So ngayon, ang anin ko muna is ika-copy ko muna yung part na to. Ituturo ko na lang. So copy ko muna tong part na to. So may isa kasing way na pagtawag ng may dalawa palang way kung na pagtawag ng table ay dadaanin mo sa
pag i-call mo yung model na yon, kasi yung model na yon yung may pag-communicate dun sa database na may table. So may isa namang way na ganito. Ay, sorry, hindi pala to. Lalagay natin pala ito muna sa dito sa taas. Yan. Nagagamit ka ng DB. So tatawagin mo talaga rekta yung pangalan ng table. So hindi katulad nito, kinocall natin yung model na yon para pag-communicate tayo sa table. So dito naman yung DB, rekta natin tawagin talaga yung table na yan. So di ba? So punta tayo sa baba. Dito tayo sa view gender report. Ngayon, ang next ko is copy ko muna to. So tuturo ko na lang sa inyo. So paste ko dito. Ngayon ang ibig sabihin nito, ayan, kinakount niya lahat lang ng male. So ano nyo na lang count case when gender equals to male. So dito nag-alias tayo ng male. So itong part na to is ika-count lang niya lahat ng male. So kung ilan yung male na nakita niya dito, yun yung ika-count na. Dalawa yung male dito. So dapat ma-count niya is dalawa. So dito sa part na to is kinakount naman niya yung female. So kung napapansin nyo, isa lang yung female, dapat 1 yung magiging count ko dyan. So ibig sabihin naman nitong count all, pag-plusin lang niya yung kung ilang piraso yung male at ilang piraso yung female. So pag pinag-plus mo yan, syempre overall tatlo, di ba? So bibilangin mo 1, 2, 3. So either din na natin gamitin tong all, pero mas maganda na rin gamitin. So nag-declare na ako ng variable dito na gender. So copy ko lang to, i-paste ko dito sa medyo advanced na yung query na to, kasi hindi na to yung mga basic query, kasi nilalagay tayo sa chart. So compact ulit, usual compact natin nilalagay. So yan, tapos paste natin dito yung gender. So itong ano na to is yung compact na to is gagamitin natin itong gender na to ulit dito, pero dito muna natin iti-test. So lagyan natin ng isa para doon sa all naman. So gawin natin to bago ako matulog. So as usual, mag-ano ulit ako ng for each. So na yung for each na to, yan. So copy natin yan. So may automatic na. Lagyan natin sa panapos ng TRs. Ngayon para maano nyo talaga na ngayon tatawagin ko na tong ano to, gender na to. Pwede rin naman dito ako copy ko na to kasi mayroon na tong variable. So paste ko dito, tapos as role na lang, depende kung ano yung pangalan nyo, as gen o ano, bahala kayo. So ngayon nagdagdag tayo ng isa. So ito excited na part to. So gamitin natin itong row na variable. So ano yan is object. Ngayon tawagin mo natin male, yung count ng male. So copy natin to part na to. Ito ba? Yung alias nya. So ito copy natin. Copy. Tapos paste ko dito. So yan. Next naman natin is yung count ng female. So copy ko lang tong female. So copy ko lang, paste ko dito. Oops, wait lang pala, sorry. Ipasok ko muna to sa curly braces. Ayan. So kasi mag-error yan. So copy ko to, paste ko muna dito. So ulit copy natin yung female. Yung ito kasi yung kinakount dito is yung lahat ng female, pero isa lang female doon, basta kinakount niya yung female. So paste natin dito. Ayan. Next natin, copy na lang natin itong PD na to, paste natin dito. Next is copy ko naman tong all, copy ko, paste ko dito. So check na natin, optimize ko muna. So ayan, check ko ngayon kung legit, kung lalabas dito sa table yung
output ng male, female, tsaka all. So, refresh. Kung napapansin nyo, legit, di ba? So, dalawang male, dalaga naman talagang 1, 2. Sa female, isa. So, in-output niya, isa. So, 2 plus 1 equals 3 sa all. So, yun yung logic. So, ito yung ating code. So, ganito. Ito yung ating code. So, sir, ba't di nyo mo naman ginamit yung ito, yung may DB na to, yung una mong ginawa, finish. So, gagamitin natin yan mamaya. Ito yung DB na to. Ngayon, may isa pa ako para sa doon naman sa chart na yun. Palabasin natin. So, ito. Napalabasin natin yung isang paraan. Ngayon, may isa pang paraan. Hindi ko na to gamitin. May isa pang paraan sa chart ko na gagamitin. Ngayon, copy ko naman to. Itong isang way. So, palabasin ko lang to. Gamitin ko lang sa chart. Dito naman. So, ganito. Paste ko rin dito. So, parang same lang sila ng code, di ba? Pero gusto ko gamitin sa count yan. Sa chart. So, yan. So, ito na yung DB na yon. Ito na yung DB na yon. So, pansin nyo, tinawag ko direct yung table na to. Hindi na ako gumamit ng ito, yung pag-call ng model class. So, yan. So, tinawag ko na direct. So, ay, ganyan yung, kaya ko, kinompare ko lang kung paano gamitin yung DB, paano gamitin yung pag-call ng direct sa model, call yung class ng model, yan. Tapos, ito, kasi yung model yung may pag-communicate doon sa database table. Tapos, ito naman, yung direct mong tatawagin yung table, mas i-ano mo lang na DB, pero kailangan mo siyang maglagay ng ganito sa top, ng ganito. Yan, so, package. Yan, basta ganun. Tapos yan. Next naman natin dito is count gender na. Tapos, next ko is i-copy ko lang yung, kasi may record na ako. Kasi kapag tinip ito, baka tatagal tayo at magka-error pa. So, matutulog na kasi ako. Copy ko lang to. Paste ko dito. Natin ipasok sa compact. So, itong data na to, ito yan. Dineclare natin variable. So, paste ko lang dyan. So, ayan yung isang uri din ni Laravel na naka-array, di ba? So, ngayon, lalabas na ba yan? Check naman natin, So, wala pa, di ba? Static pa rin yung ating chart. Yung ating pie chart. Ngayon, gusto na natin ilabas yung tunay na output. Punta na ako dito sa gender report na dito sa pinaka chart niya. So itong ID na to, ito yung ID ng ating para lumabas yung data dito. So next is ilalagay ko na dito yung ating data. Ipapaliwanag ko lang. So copy ko na to kung tama naman label. So mail, wait lang mail. So, tama naman. Next ko is i-copy ko tong data sa dataset. So, space ko dito. Ito. Naka-static, di ba? Ito ang data na to. Palitan natin ng... So, ito yung data na galing dito. Yan. Galing sa mga to. Ayan. Pinasa natin dito. Tapos, pinasa natin dito. So, yan. Pasa-pasa. So, ayun yung male, female. So, ito yon. Ayun male, female, male, tapos female. So, ito mga to, galing yan dito sa ginawa nating alias. Yan. So, pinasok na, binato natin sa dito, sa array, tapos pinasa natin sa pie chart dito. So, ngayon, next naman natin is maglagay ako dito ng isa, which is ito. Isa kadugtong title na lang para yung title na yan is ito, count gender. So para mapalabas natin is maglagay lang tayo ng isa dito. So yan. So ngayon
try na natin kung legit na gumagana or naka-count niya na yung male, naka-count niya na yung female. So, refresh ko lang. So, yung static female is 55. Yun yung kanina, hindi ko pa nire-refresh. Yung static na. So, refresh ko na. Bang! Check, hover natin Bang! Male, 2. Female, 1. So, legit yan na nakuha niya to. Ayan. 2 yung male, 1 yung female. Tapos napalabas natin dito. So, ayun, sana may natutunan kayo. So, ano muna natin? Natutunan kayo dito kung paano palabas sa pie chart yung count ng male tsaka female. So, ganito yung ating code. Pardon. Yan. Yung sa controller lang yan. So, yan. So, sana may natutunan kayo at huwag nyong kalimutan subscribe sa aking YouTube channel kasi mas madami pa kayong matutunan about sa Laravel. So, yun. Maraming salamat.